Ayun, on natin. Matagal lang talaga yung kanya, yung delay ng protect niya, yung ilaw dito. Nag-relay na, pero yung ilaw, protect pa rin. Tagal mawala. Ganun talaga yung design ng Trident. Ayun. Yan, play. Yan, channel. Tapos, ito naman isa. Dalawa. Welcome to my vlog. Ayun, for today's video, bali iMix na CA20 gawa ng Trident. Ito medyo malungkot yung pagka-intro ko rito dahil dugtong na lang to dugtong na lang na video ko sana ito kasi binilikan ko to. Kasi binalikan ko na lang ito kasi may mga parts ako na binili tapos ngayon binalikan ko. Kaya ako nasabi na lungkot ako dahil nabura ko yung unang video nito, yung mga intro, yung mga sira, hindi mga pinapapalitan ko sa unang side. Nawala na kasi nag-free up space ako. Nagbura ako ng mga videos ko dahil yung cellphone natin is napupuno na. 256 din naman tong cellphone ko kaso sa kadami ng video dahil sa kaka-edit natin na video edit is nabura ko. Yan minsan ang nakakalungkot sa buhay vlogger eh. Minsan may mga videos ka na yung importante biglang mabubura mo. Ako kasi pag bura, diretso bura talaga ako. Wala akong recycle. Kaya pagpasensyahan nyo na ako ha. Ang issue nito nung dinala ito sa akin is naka-protect parehas. Gawa na lang natin ng bagong intro to. Unang-una sa lahat is maraming salamat sa owner nito or may-ari nito na taga Baysa, Quezon City. Ito yung number nyo. Yan. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Mali dalawa ito. Yung isa is nandun sa loob, yung Dayton na original yon. Ayan. Ito, naka-protect. Dalawang channel. And then, kwento ko na lang. Ay, story na rin ito ng repair. Tapos, nung dinala ito sa akin is naka-protect. Yun nga. Binaklas ko na ito. Sa ngayon, okay na ito. Sa ngayon, okay na. Baklasin ko itong board and then papakita ko sa inyo yung mga nasira and then may papaliwanag ko sa inyo. Bago yan, po-promote muna tayo ng social media pages natin. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, babaklasin ko lang ito and then para may pakita ko sa inyo yung mga naging issue niya. Bukas ko na yung dalawang board. Bali, magsisimula tayo sa output kasi dalawang channel ito. Dalawang channel. Ito guys sa mga itong unit lang para may babagi ko lang. Yung iMix na C20, baka may encounter nyo yung ganong sira or trouble na yung nakaprotect parehas. Ang issue nito, kaya nakaprotect, sira yung output. Sayang hindi ko na save yung isang hindi ko na i-save yung video na nauna kong ginawa. Alam naman ng mga follower natin yan, kasi ginagawa natin ng live ito Sira itong mga output. May natira rito halos tag-iisang pares na lang yata or tatlo. Minsan may halos tatlo yung natira dito. Tatlong piraso lang na either 1943 or 5200. Tapos yung mga MOSFET dito, si Bakto yung 70N10. Si Bak. Tapos yung mga diode, sira din. Kaya kapag meron kayo may counter na ganito, yung naka-protect, double check nyo muna. Kapag masiraan kayo ng output, automatic, mag-check kayo rito sa may stepper nya. Yung MOSFET, yung diode, is i-check nyo. So, hindi sa may kabila niyan. Same halos issue. Kaya tingnan mo, yung mga hinang na marumi, Yan, ibig sabihin, mga pinapalitan ko yan. Tapos, yung sabi kong history ng repair, ito. Yan. Ang unang gumawa kasi, binuhusan nila ng sealant yan. Kaya hirap na hirap ako dito sa side nito. Dito naman sa kabila is medyo okay, hindi sa ganun kabugbog. Dito talaga. Kaya naging ganyan yung itsura nyo. Pasensya na kayo, medyo awkward sa tingnan. Pero wala ka na magagawa dyan. Gagawin mo yung ganyang style para mabuhay lang yung unit. Yan. Kaya yung mga nakatayo niyan, mga sira na value yan. Tapos, siyempre, wala tayong SMD na parts. Ipapalit natin yung mga ganyang klaseng resistor na, yung mga carbon na. Yan. Pasensya na dito Yan, ang nakakumpol ng parts dyan, tapos binuhusan ng sealant kasi ng unang gumawa.
na siguro pang secure para hindi siya magalaw-galaw. Ang problema lang, once na nasira, and then nasira yun, siyempre kailangan kong baklasin. Ang hirap. Pag binaklas mo, tuklap, sasama yung mga cladding sa ilalim. Kaya, mapiperwisyo ko talaga. Ayan. Output, same din, sa may kabilang channel ito, durog din. Ubos din yan. Ubos din yung output niyan. Tapos yung kwento kasi ni sir dito, nasa service daw sila. Tapos yung input, audio source, is, siyempre may mga lasing na nagre-request daw, biglang binuwat yung cellphone na nakakabit yung phone jack. Tapos nagkaroon ng static. Siyempre, magagalaw yung phone jack hanggang sa bumarag yung tunog. Nadali ito. Yan. Yun ang pagkakwento, hindi natin alam yung pinaka-cause talaga niya. Pero yun ang kwento ni sir na gano'n nangyari daw hanggang sa nag-protect siya parehas. Ayan. Tapos, yung mga ito, yung value dyan sa may ilalim na SMD na yan, dalawang 10 ohms. Dalawang 10 ohms na nakaparallel dyan. Ngayon, sira rin yan. Double check nyo yan, ha. Kailangan buo, ma-check nyo kapag magpalit kayo ng transistor kasi nasisira dyan. Ang pwede nyo ipalit dyan, 3.3, 2.2, hanggang 4.7, hanggang kahit 10 ohms mga pwede. Ang akin, na nilagay ko yan is 3.3 kasi fusible resistor lang naman yan para sa may base nya. Yan. Tapos ito naman, mga bloke, iba na rin yan. Halos palit din yan lahat kasi dali rin yan. Na-open lahat yan. Ganun katindi yung nangyari dito. Yan. Sana makapagbigay idea ako sa ganitong klaseng asset unit or ganitong klaseng issue. Tapos isa pa dito. Dito. Sana. Ito. Kapag minsan nasisira itong unit, kapag nasira itong board, tapos kailangan i-check nyo ito, yung 15 volts na sinner. Yan, ito yung kulay orange na yan or kulay pula, nasisira yan. Yan, ito napalitan ko na to. Napalitan ko itong isa, kasi shorted itong isa. Papunta yan dito sa may OP amp. Negative 15, positive 15 kasi yan. Kaya kailangan i-check nyo yan. Tapos, yan yung sa loob na yan, fusible resistor din yan. Sumin natin. Yung ito sa loob, yung value dyan is 10 ohms din yan. 10 ohms. Makita ba? Lapitan natin. 2.2 nga lang, 2.2. 2.2 ohms. Pwede nyo ipalit dyan. Dito nasira to dito sa kabila, Sira to dito. Pwede kayo magpalit dyan yung 3.3 din. 3.3, 2.2, pwede yan. Kasi fusible lang naman yan. Yan yung mga i-double check nyo or i-check nyo kapag magka-problema. Tapos dito sa OP amp, minsan nasisira dito, yung 5532. Tapos ito, yung naka-encounter din ako dati nito, itong MGE, nasisira din yan. Pero di sa itong senaryo, sa itong ginagawa ko is buo ito. Walang nasira na MGE dito. Ang nasira lang, yung dyan, diode, yung fusible na yan. Tapos dito, yung mga nakatayo na resistor, yan yung pinapalitan ko. Inuulit ko disclaimer, pasensya na kung ganyan yung magiging kalagayan o naging sitwasyon ng unit. Yung mga resistor na naka-osli, mga transistor, kasi wala na nabakbak na yung cladding, gagawin nyo yan kapag ma-encounter yung ganitong klaseng sira. Pag hindi nyo gagawin yan, ay master kayo. Hindi nyo magagawa yan, yung ganong unit, pag hindi nyo gagawin yung ganitong style. Ngayon, nagiging okay na ito. Ano pa bang may dadagdag ko? Tapos, yung fuse, na-open yan, bago na yung fuse dyan. Basta, inuulit ko, check nyo talaga ito. Yung MOSFET, and then diode. Kasi nasisira yan. Tingnan mo naman yung diode yan, maliliit. Pati yung MOSFET niya is mababa, maliliit na klaseng ng MOSFET. Yung dating unang gumawa, ito yung mga pinapalitan nila. Siguro, same din ng issue dati ito. Mga putok din yung output. Kaya nilagay nila 5 ohms naman ito. Yung atin, nilagay natin is 3.3. Pwede naman yan. Yan.
So ngayon, bali naging okay na ito. Sir, pasensya na kung mapanood ng may-ari ito kasi sinabi ko pa naman, kasi halos lahat ng mga customer natin dito, ginagawa natin ng vlog para makita sana yung nagiging sira or naging issue ng unit nila. Kaso sa senaryo natin, yun nga, medyo nalungkot ako dahil nabura ko kasi sana nakapagbigay ideya ako. Iyan lang talaga kadalasan ni check nyo. Transistor, MOSFET, diode, tapos dito sa may area na to, itong diode din, yung Zener diode niyan, kadalasan nasisira yan. Tapos, siyempre, yung mga SMD, yan, check nyo yan. Kung hindi nyo makuha yung value, o hirap kayo kung anong value yung nakasulat dyan, mga naka-indicate, i-search nyo kay paring Gagel. Tanong nyo kay paring Gagel, i-type nyo lang yung numero dyan na nakasulat dyan. Tapos, i-search nyo, tanong nyo kay parang Gagel, sasagutin kayo ni parang Gagel kung anong value na pamalit dyan para sa mga SMD parts. Kahit yung transistor, kadalasan yung transistor na nakalagay dyan, 2L and then G1. Yung G1, kapalit nyan is 5551. Yung 2L, 5401. Yan lang naman kadalasan dyan. Yung mga yan, Yan, yung ginawa ko nga, sira yung 5401 dito. Pinalit natin, yung 2L pala, 2L sira, pinalit natin is 5401. Pero magkaiba sila ng paa niyan. Yung paa ng SMD, magkaiba yan sa silicon pala, silicon transistor. Magkaiba sila niyan. Kaya ang gagawin mo, kay paring Gagel ulit. I-search mo doon kay paring Gagel na kung ano yung pin out, sabi natin, G1 pin out. Lalabas yan doon sa may sasagutin ka ni paring Gagel. Ngayon, ito-drawing mo ngayon. Alin yung base, alin yung collector, alin yung emitter. Tapos, mamatch mo siya sa may kabila. Tapos, i-search mo naman yung 5401. Yun, pag search mo yun, ito-drawing mo ulit kung saan yung base, emitter, and then collector niya. Tapos, saka mo siya lalagay dyan sa may paa. Kung alin yung emitter, doon din mo lalagay yung emitter. Yan, sana nakapagbigay ideya tayo. So ngayon, naging okay na ito. Medyo pinahirapan tayo, pero wala ganun talaga matyaga tayo Ngayon, ibabalik ko lang muna ito. Tapos mag-audio test na tayo. Wala hindi ko na maipakita talaga ng maayos sa inyo dahil nga buo na. Kumbaga, binibigay ko na lang yung mga ideya para kahit pa paano may mapupulot ka ng ideya kapag mayroon kayo may encounter ng mga ganitong klaseng unit. Ngayon, stay tuned lang kayo. Babalik ko na lang ulit ito. Tapos, audio test na tayo. So, ngayon guys, bali, eto, naibalik ko na yung board. Naglagay na ako ng speaker na dalawang sub, nandiyan sa ilalim. Tapos, audio source natin is itong isang cellphone natin. Ngayon, on natin. Medyo matagal lang talaga yung kanya, yung delay ng protect niya, yung ilaw dito. Nag-relay na, pero yung ilaw, protect pa rin, tagal mawala. Ganun talaga yung design ng Trident. Yun. Yan, play. Yan, channel. Tapos, ito naman isa. Dalawa. O yan, yung ginawa natin, sagwa man siya, pero gumagana. Wala na, uling option na natin yan. Kumbaga, gagawin mo talaga yan. So, yun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Wala man ako ganong naibigay sa inyo or wala man hindi ko man ganon naipakita sa inyo yung mga sira na bago ko nabura yung video, kahit pa paano naibahagi ko rin naman kung ano yung mga naging sira, di ba? Yung sir from Baisa, bali okay na yung iMix na
C20 mo. Medyo pinahirapan man tayo, pero kahit pa paano, nagawa natin ng paraan. So, na lang natin yung Dayton na original na amplifier niya. Yan, promotion ulit. Bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the go na, 24/7. Sa mga gustong magpaparepair along sa Oyo, Quezon City, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ang bell button sa gilid para updated ka sa masusunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.